This recap video, we will be looking at Makati Taguig on Civil War. Kiboloy, kakasuhan na, semi-automatic rifles, bibili ka, at marami pang iba. Kumusta for me? This is Avoid Joseph and welcome to News Item Worthy Recap, weekly edition number 41. We have tons to cover since last week, so skip to the timestamps provided if it piques your interest. Keep a ganda for the place in select exclamation. Here are some patients' commentary for your convenience. Kiboloy, kakasuhan na. Inanunsyo ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla ang paghahain ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy or PACQ sa Pasig at Davos Prosecutor Office at kanya na ring nilagdaan ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Pastor Quiboloy that according to the Bureau of Immigration is still in the Philippines. Senate contempt na rin siya ni Senator Risa Hontiveros na nanguna sa investigasyon ng mga alegasyon laban sa pastor ng Kingdom of Jesus Christ patungkol sa mga alegasyon ng sexual abuse at human trafficking sa kanyang pamumuno nang hindi siya sumupot sa hearing at investigasyon kung saan noong nakaraan lamang ay siya'y sinampina, I think last week. Great timing ito considering it's Women's Month, and what more could Senator Risa want than to apprehend this suspected trafficker and sexual abuser in national television and YouTube channel for all to see. Tinutulan naman ng ilang senador ang paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy dahil sa agarang pagpasok ni Senator Robin Hood Padilla na kilalang kaibigan ng pastor sa hearing after mag-request si Senator Risa Hontiveros na iparesto na si Quiboloy kay Senate President Juan Miguel Zubiri para nga makapasok siya or at least magkaroon ng warrant of arrest laban kay Quiboloy, which could force him to go to the hearing. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. So pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Ngayon naman, kinakailangan ni Senator Robin Hood Padilla na mag-submit ng kanyang oposisyon sa paghahain ng arrest warrant kasamang makakalap na pirma ng 8 senador in the committee they were in. And I think it's like a 14-person committee. I'm not really sure. The rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon. A majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. Nangangailangan si Senator Padilla ng 8 pirma galing sa mga senador na nasa komite upang mapaulang bisa yung utos at ruling ni Senator Hontiveros para i-cite in contempt si Quiboloy na magre-resulta sa paglabas ng arrest warrant and of course, his arrest. Pero unay nakakalap siya ng 5 pirma ngunit binawi ni Senator J.V. Ejercito Estrada ang kanyang pagsang-ayon sa pagtutol sa maaaring pagpapaaresto kay Quiboloy. So, nanindigan naman ng isang mabuting pastor o isang mabuting tao si Pastor Apollo Quiboloy ayon kay Senator Padilla, and even he said that he was a hero of him. Sabi rin ni Senator Cynthia Villar na kaibigan ko to, bakit mo siya paparatangan ng ganito? Tas ituturing pa nilang kaibigan at bayani dahil sa pagtulong nito sa bansa in multitudes of ways, like sabi ni Robin Hood Padilla na lumaban daw siya sa mga NPA. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya
sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Invoke rin ni Senator Padilla ang separation of church and state sa konstitusyon at sumang-ayon sa sinabi ni Senator Amy Marcos na ituloy na lang sa korte ang gustong ipasulong ng komite. Parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mula sa poll talagang tutol ako sa pag-i-issue ng sabina. Yung ibang akusasyon ay napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. Naglabas rin ng arrest warrant ng isang federal court sa California upang ipaharap sa korte patungkol sa mga alegasyon sa kanya tulad ng human trafficking, sexual harassment at rape nang mag-come forward ang ating mga survivors and alleged survivors and whistleblowers. So there's that. You can watch my NIDW recap number 40 for more info regarding that whole shebang. Semi-automatic rifles, bibili ka? In a press briefing ng Philippine National Police, pinapayagan na ang pagmamayari ng mga semi-automatic rifles ng mga sibilyan at pribadong individual. I respectfully say, what the frick? Ano sa tingin nyo? Ano yung mga pinagagawa nyo ngayon? Why would a private individual / civilian need a semi-automatic rifle? Bakit nyo papayagan ng mga sibilyan even with the background checks na pahintulutan silang bumili ng mga baril that could kill dozens and even hundreds of people per minute? Bakit nyo papayagan itong napakalaking risk sa public safety? Have you seen the gun-obsessed United States? Sa sobrang obsessed nila sa mga baril, even with their background checks, tuloy-tuloy ang paggamit ng mga baril para sa mga karumal-dumal na krimen tulad ng mass shootings sa mga pampublikong lugar tulad ng mga parke, shopping malls at even eskwelahan. Can you imagine a hormonal, depressed teenager being bullied? Okay, of course, we need to take bullying out of the school. Pero the fact of the matter remains na hindi mo siya maiiwasan, or at least hindi mo siya maiiwasan with this kind of construct that we have made sa DepEd. Tapos largen it by letting them access their parents or even they could buy their own guns. They should restrict the access to deadly weapons like this dahil ang purpose ng mga baril na ito is not to defend their property like what the US is trying to pursue, or at least the NRA. It is not to defend your property from someone that wants to, I don't know, fucking take your $1,200 TV set or something, but to kill people in the dozens per second. You could do it with a pistol. Why do you want a semi-automatic rifle? I mean, I don't even want a pistol in my vicinity unless it's for me. They should restrict the access to deadly weapons. Walang business ang mga sibilyan upang magkaroon ng mga naglalakihang baril. And of course, wala sa ating konstitusyon ang assurance na ang sibilyan ay entitled to gun ownership. Hindi natin kailangan ng mga baril na yan unless there's an actual war going on, and even then, aantayin mong mailis ka or madraft ka ng AFP bago ka humawak ng baril. As far as we know, kung ang ating police, yung ating mga police na trained and permitted to use a firearm ay makati ang mga kamay, lalo na't nagpa-power trip sila, may mga insidente ng pag-aamok at pagpapaputok ng kanilang mga baril, paano pa kaya yung mga regular na civilian even with their quote-unquote background check?
walang epekto yung mga background checks nyo kung gagawin nating legal ang pagmamayari ng mga mass murder machines. Kung makakakita nga lang tayo ng pistol o sumpak sa mga batang hamog o mga sibilyan, ay nangangatog na tayo sa takot. Paano pa kaya ngayong naglalakihang baril na ang papayagan or pinayagan? Kahit na mga accidental deaths along with everything due to firearms will skyrocket kung pahintulutan ang pagbili ng mga death machines na ito sa ating lansangan. It is not enshrined in our constitutional right. Why the frick are you allowing the proliferation of semi-automatic rifle guns in the country? Just don't do it. We already have tons of problem here in our little quaint country of ours. Tapos, magdadagdag ka pa ng isa. I mean, pick a struggle. Hindi nyo na madisiplina yung mga PNP officials and PNP, mga police natin. Tapos, gusto nyo pang bigyan ng mga baril ang mga sibilyan? What the Kung gusto nyo i-curb yung mga gun-related deaths sa ating bansa, permitting everyone to own a gun doesn't solve anything but just worsen the issue, okay? More guns is generally equals to more gun deaths, especially sa ating bansa with their gung-ho attitude about a lot of stuff. It should be the duty of the Philippine National Police to safeguard, serve, and protect the community from localized crimes. Bakit sila ang may last say kung ano ang pahintulutan ng ating gobyerno when it comes to gun ownership? It should be the Congress doing that. Kung sa US nga, with their defective legislation at gun lobbyists, nasa Kongreso ang kapangyarihan para i-regulate ang mga baril. Si Teves, with a good record, kumitil sa kanyang political rival na si former Negros Oriental Governor Ruel de Gama, or congressman na nga, ganun pa ang ginawa. That's one good things Duterte has done. Regulate firearms kasi kahit na ang kanyang pamilya, duse-duse na rin ang mga baril at mga semi-automatic rifles. Stop the obsession with this gun culture and trying to mimic the United States of America with their gun-obsessed population with their Second Amendment. NFA officials sinuspinde. Mahigit 130 o 130 opisyal ng National Food Authority ang sinuspinde ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dahil sa di umano'y suspicious na pagbebenta ng buffer stock ng mga bigas sa ilang rice traders that resulted in a net loss, or I don't really know, pero it will be resulted in a net loss considering there may be collusions going on. Ang mga buffer stock ng bigas na ibibenta ay ginamit upang maibsan ang rice shortage at instrumental sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Ginagamit din ito kung, knock on wood, okay, this is not a wood but you get the point, biglang maputol ang koneksyon at importasyon ng ating bansa or ng ating bigas sa ibang bansa. Ayun ang gagamitin natin as a buffer upang punan or at least makapaghanap tayo ng way para mapunan yung mga susunod na demand natin kasi nga meron tayong buffer stock of I think a few months upang punan ang mawawalang bigas in cases of sanctions or no cooperation. Basically, a safety net na nagbibigay sa atin ng time to recover and import price. Basically, a safety net na nagbibigay sa atin ng time to recover and import rice using alternative countries while keeping the rice's price and supply stable, at least for the short term. Pinahintulutan ng mga top officials na isinuspende ang unauthorized selling ng mga buffer stock of 70,000 na sako ng bigas na nagkakahalaga ng mahigit 90 million pesos, or I'm not really sure, na hindi dumaan sa standard operating procedure of a public bidding enshrined in our constitution. I think, I'm not sure. Pero basically, kumbaga under the table or direct to consumer or direct to the rice producer, yung pagbebenta nila ng bigas, which is a big no-no. Kailangan mo ng public bidding so that to ensure na yung tao or at least yung gobyerno would get the highest price they could get. Just like what NAIA and some other competitors has done sa rehabilitation ng NAIA. Here are some page news for your convenience. Makati Taguig on civil war. Nagsiklab na naman ang labanan sa mga property at territorial dispute ng Makati at Taguig ng isang viral struggle. Nagkainita ng isang Defend Makati citizen at mga Taguigenyos. Ang issue na pinagmulan ng lahat sa isang parke, Makati Park and Garden in Barangay West Rembo na as of now is still in Taguig, is pagmamayari pa rin daw ng Makati dahil sa desisyon ng Korte Suprema ukol sa mga properties ng Makati na nasa loob ng teritoryo ng Taguig. Although Taguig is of course arguing the fact that it is a public park.
which means that it is the government who owns that park and not Makati. Kinabukasan rin ay kinandado ang parke in the middle of the day kung saan meron pang mga empleyado ang nagtatrabaho at mga tao na nasa loob. Bakit niyo po pinapadlock? Ano po yan? May alam niyo naman po. Bakit niyo po pinapadlock? Ano po yan? May alam niyo naman po may tao dito, ipapadlock niyo. May tao po dito na ganyan po ba yung mga taga-Taguig? Alam niyo po may tao dito, pinapadlock niyo. Pero property po to ng Makati. Ganito po pala yung mga taga-Taguig. May mga tao dito pinapadlock. Opo. Pero may mga tao po dito parang hindi po kasi makatao. May tao po dito pinapadlock nyo. Kanina pa po kayo dyan, ma'am. Ay, naka-duty po kasi ako dito. Why would you do that? Pero iginiit ng Taguig na nasa kanilang kapangyarihang ipasara yung park gamit ang isang temporary closure order under the jurisdiction of the mayor and the LGU to regulate businesses, activities, and other stuffs na I'm too apathetic to say in the mayor's will. Because, Marcos, balik Australia na naman. Bumalik sa Australia si President Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang official state visit nitong linggo lamang, or at least last week lamang. I mean, imagine that. Kakabalik mo lang galing ng Australia nitong linggo, tapos pupunta ka na naman sa Australia. Sayang ang pera ng taong bayan kung magpapabalik-balik ka dyan for whatever reason. Why didn't you just move your state visit to align with the special summit of the ASEAN? Matatandaan din na just a few days ago, inaddress niya ang Parliament ng Australia and met up with its leaders to discuss economic, military, and political ties of the two countries, especially in a tightening living space with China and Taiwan and everything in between. We also remember last week na protesta ng isang senador sa Australia ang pagdating at malugod na pagpapasok ng Australia sa presidente ng Pilipinas dahil sa mga alegasyon ng human rights violations ng dati at kasalukuyang presidente. Naglabas siya ng placard that read, "Stop the human rights abuses," or something like that. She was preemptively escorted out of the parliament where she joined other protesters of the Marcos Sr. and Marcos Jr. and Duterte's regime, the bending of truth and dissemination of fake news that led to the president's win with a landslide victory back in 2022. Also again, it's in NIDW recap number 40, so check that out as well. Bumalik siya sa Australia upang umattend sa ASEAN Special Summit sa Melbourne, Australia, kung saan nagpulong ang mga head of states at delegates ng ASEAN region with Australian officials, of course, discussing some freaking stuff. PNR tigil operasyon muna. Ititigil muna ng DOTR ng 5 taon ang operasyon ng kabuuan ng Philippine National Railway habang isinasagawa ang North-South Commuter Railway sa March 28 upang gamitin ang existing line ng PNR upang i-connect ang ilang mga lalawigan kasama na ang Kalakhang, Maynila to ease congestion at long travel times using traditional buses or jeepneys, ngunit patuloy pa rin daw ang operasyon sa Calabarzon at Bicol region. Kasama na raw sa proyektong NSCR o North-South Commuter Railway ang modernisasyon ng mga matatandang bagon at teknolohiya. Magde-deploy raw ng 25 bus ang mga commuter na mawawala ng mode of transportation ayon sa DOTR. Philippine Statistics Authority Inflation and Unemployment Report February 2024 and June 2024 respective. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo sa Pilipinas ng mahigit 0.6% from 2.8% noong Enero to 3.4% nitong February 2024 matapos ang record low inflation noong Disyembre 2023. Inattribute ang pagbilis ng pagtaas ng mga bilihin sa pagtaas ng mga bilihin at serbisyo tulad ng gulay, isda, housing at transportasyon. Samantalang inflation rate ng bansa para sa bottom 30% income households increased to 4.2% at 6.4% naman sa mga food and non-alcoholic beverage, which is not an improvement of some sort, but still proves that being poor is more expensive in the Philippines. Para naman sa unemployment rate ng bansa para sa January 2024, tumaas ng 1.4% ang unemployment rate sa January to 4.5% compared to the unemployment rate of 3.6% noong
November 2023. Mas mataas naman ang bahagya ng 1.2% ang unemployment rate sa Pilipinas sa January 2024 kung ikukumpara sa January 2023 statistic na 4.3% unemployment rate. Mas mababa naman ang labor force participation rate of 61.1% for January 2024 kung ikukumpara sa 66.9% in December 2023 and less than 3% or around 3% from 64% since January 2023. Samantalang ang underemployment rate from 14.1% last January 2023 was brought up from 11.9% to 13.9% for November 2023 at mas mataas from the December 2023 unemployment or underemployment rate of 11.9%. LGU bawas kotong na. Sa isang ruling ng Supreme Court of the Philippines, hindi na maaaring mag-issue ng ticket sa mga biolasyon sa lansangan ng mga motorista sa Metro Manila. Ipinapush ng ruling na ito ang Universal Traffic Violation and Fine Collection System na inimplementa just last year sa lansangan ng Metro Manila. Pinagbabawal na ang mga local government units na mangungutong mag-issue ng ticket or even threaten motorists of a fine or confiscation ng kanilang lisensya. Walang bisa ang ticketing provisions sa buong Kalakang, Maynila, pati na ang mga syudad na napakaloob dito at ng Pateros. Upang mapayagang magbigay ng ticket ang mga local government units, kinakailangan sila i-deputize ng MMDA bago mag-astang or magkaroon ng otoridad o otorisasyon ng gobyerno upang maniket. At yan po ang news at worthy recap weekly edition for roughly the first week of March 2024. Most just some more topics and or corrections to the balitas if you feel obvious or presented them in any way. Salamat sa mga panood mga kapatid. For me, like, subscribe, and follow my links sa socials and of Joseph that would be linked down below. Susunod bali, paalam. Subscribe! Okay, tingnan mo yung kapag i-subscribe, yung subscribe button. Kapag sinabi ko subscribe, maridinig ng YouTube yon and then it will glow the subscribe button. And I don't